Okay, so good morning class. Bago tayo magsimula, maaari niyo po muna pakipulot ang basura sa ilalim ng inyong upuan. Meron ako mga nakikita dito. Maaari niyo po bang pakitapon muna yan sa basurahan? Okay, so tapos na ba? So ngayon, tumayo na po tayong lahat upang tayo ay manalangin. Okay, Miss Lyra, maaari mong pangunahan ang ating panalangin. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, thank you. Miss Secretary, meron bang lumiban sa klase ngayon? So, mabuti naman kung gano'n. Bago tayo magsimula sa ating topic ngayong araw, meron muna akong itatanong kung meron nga ba kayo natandaan o natutunan about sa topic natin last meeting or last week. Okay, so, Mr. Jerome, meron ka bang natutunan or natandaan sa topic natin last meeting? Okay, very good. Sino pa ba? Okay, Chris? Okay, very good. So, dahil meron kayong natutunan or meron naman kayong konting kaalaman or meron kayong natutunan or natandaan sa topic natin last meeting, so proceed na tayo ngayon sa ating panibagong tatalakayin ngayong araw. So, ano nga ba pumapasok sa isip nyo kapag narinig yung salitang The Holy Roman Empire? Okay, class? Anyone? Okay, Miss Lyra ulit. Ano yung naisip mo kapag narinig yung salitang The Holy Roman Empire? Very good. Ikaw naman, Mr. James, ano yung naiisip mo or pumapasok sa isip mo kapag narinig mo yung salitang The Holy Roman Empire? Very good. So, ano nga ba yung The Holy Roman Empire? So, yung The Holy Roman Empire class is isa na tanging pangpolitikang samahan na binubuo ng maraming magkakaibang teritoryo sa Central Europe. Hindi ito isang solido o pinag-isang estado tulad ng mga modernong bansa. Salit, ito ay isang maluwag na federasyon ng mga kaharian, lungsod at dukado na may kanyang-kanyang mga pamahalaan. Ngunit pinamumunuan lamang ng isang emperador. Yung emperador ay madalas na nakikipagtulungan o nakikipagtunggali sa simbahang Katolika. Itinatag ito mula sa labi ng Carolingian Empire at tumagal ng mahigit isang milenyo mula 800 AD hanggang 1806. Sa loob ng panahong iyon, ang Holy Roman Empire ay nakaranas ng pagunlad, pagbagsak at matitinding alitan na nagbago sa kasaysayan ng Europe. Ito naman tayo sa second bullet. Okay, pakibasa nga Mr. Jerome yung second bullet. Okay, thank you. So, dito naman is si Charlemagne ay isa sa pinaka-maimpluwensyang pinuno sa kasaysayan ng Europe. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, hindi lang niya napagkaisa ang mga tribo sa kanlurang Europe, kundi muli niyang pinatibay ang ugnayan ng samahang Katolika at ng mga hari. Nang siya ay kinurunahan bilang Holy Roman Emperor noong 800 AD, nagkaroon ng simbolikong bagong simula para sa Europe o Europa. Ang panahon ng kanyang dinastiya ay nakilala dahil sa pagbuhay ng kaalaman, kultura at relihiyosong pagsasanay at na tinatawag na Carolingian Renaissance. Ito ang nagbigay daan para maging mas maayos ang pamahalaan at edukasyon sa imperyo. Dito naman tayo sa third bullet, which is the Ottonian Dynasty. Pakibasa nga Mr. Chris yung sa third bullet. Okay, thank you. So, dito naman, nang mamatay ang mga pinuno sa Carolingian Dynasty, ang Ottonian Dynasty sa pamumuno ni Otto I ang naging bagong leader ng Holy Roman Empire. Si Otto I ay nakilala bilang isang malakas na leader na nagkonsolida ng teritoryo ng imperyo at naging aliado ng simbahang Katolika. Ang kanyang koronasyon bilang emperador noong 962 AD ay muling nagbigay lakas sa imperyo. Ngunit dumating din ang panahon ng tensyon, lalo na ang mga karoon ng alitan sa pagitan ng emperador at ng papa. Tinawag itong investiture controversies kung saan nagtalo kung sino ba talaga ang dapat magtalaga ng mga lider ng simbahan, ang hari ba o ang papa. Ito ay isang mahalagang issue na nagkaroon ng apekto sa ugnayan ng simbahan at ng estado sa mga sumusunod na siglo. Okay, so dito naman tayo sa
bullet 4. Okay, ikaw naman, Miss Nicole. Can you read the bullet 4? Okay, so thank you. Dito naman sa Thessalian and Hohenstaufen dynasties, ang mga Thessalian at Hohenstaufen dynasties ay nagdala ng malaking pagbabago sa Holy Roman Empire. Sa ilalim ng Hohenstaufen dynasty, si Frederick I Barbarossa ay isang kilalang pinuno ay naghangad na palawakin ang impluwensya ng imperyo sa Italy. Subalit nagdulot ito ng tensyon sa Lombard League, isang alyansa ng mga lungsod ng estado sa ilagang Italy na tumututol sa kanyang mga plano. Yung kanyang apo na si Frederick II ay isang natatanging leader na kilala sa pagiging patron at sining at agham. Ngunit sa kabila ng kanyang mga talento, nahirapan siyang mapanatili ang pagkakaisa at kontrol ng imperyo dahil sa maraming hamon, kabila ng mga alitan sa mga lokal na leader at ng simbahan. Okay, Miss Luisa, pakibasa ang sa bullet 5. Okay, so thank you. Dito naman sa bullet 5, the decline and dissolution. Unti-unti nang humina ang Holy Roman Empire dahil sa iba't ibang salik. Tumibay ang kapangyarihan ng mga city-states tulad ng Venice at Florence na nagpapahina sa kontrol ng imperyo. Dagdag pa rito, ang Protestant Reformation ay nagpasimula ng matinding alitan sa rehiyon na naglalong nagpapahati-hati ng mga teritoryo ng imperyo. Ang kakulangan ng kakayahan nitong makibagay sa mga nagbabagong kalagayan sa politika at lipunan ay nagresulta sa tuluyang pagbagsak nito noong 1806. Natapos ang imperyong matapos talunin ni Napoleon Bonaparte sa Holy Roman Empire si Francis II na nagdeklara ng kanyang abdication at binuwag ang imperyo. So dito naman tayo sa bullet 6. Miss Garces, maaari bang pakibasa sa bullet 6? So thank you. Dito naman sa bullet 6, Legacy of Holy Roman Empire. So dito naman, kahit nawala na daw yung the Holy Roman Empire, malaki pa rin yung naiwan nitong pamana sa kasaysayan. Napreserba nito ang mga klasikal na kaalaman sa filosofiya, agham at sining sa pamamagitan ng mga monasteryo at universidad na nagsisilbing sentro ng pag-aaral. Nagkaroon din ito ng malaking kontribusyon sa agrikultura sa pamamagitan ng Romanesque at Gothic style na may kita pa rin sa mga magagarbong simbahan sa katedral ngayon. Ang sistema ng batas at politika ng Europa ay naimpluwensyahan din ito, lalo na ang ideya ng imperial authority o kapangyarihan ng isang emperador. Bukod dito, ang konsepto ng isang pinagkaisang Kristiyanong imperyo ay naging inspirasyon para sa maraming leader at reliyosong kilusan. Kahit hindi pa ito ganap na natupad sa kabuuan, ang pamana ng the Holy Roman Empire ay buhay pa rin. Hindi lang sa pisikal na anyo ng mga gusali, kundi pati sa kultura, ideolohiya at mga sistemang ginagamit natin ngayon. So, yun lang class yung topic natin ngayon. Meron ba kayong katanungan or gusto para malinawan kayo sa ating topic ngayong araw? Okay, so meron na kayong mapagawa sa inyong activity. Gumawa kayo ng poster making na naglalarawan ng buhay sa panahon ng Holy Roman Empire kabilang yung kultura, relihiyon at pamahalaan. Yung criteria nito or rubrics ay i-send ko na lang po sa GC. And yung submission nito is next meeting. So thank you. Dismiss na tayo. Goodbye class. Bye, sir.